Pinatawan ng Kamara ng panibagong suspensyon ng 60 araw si Cavite 4th District Representative Ico Barsaga. 238 ang pumabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee. 10 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Inirekomenda ng House Ethics Panel na muling suspindihin si Barsaga dahil sa anila ay utter contempt for institutional standards. Base sa rekomendasyon, habang suspendido kasi si Barsaga simula December 1 hanggang January 30, patuloy ang kanyang mga malisyosong social media posts na nakakaapekto nila sa reputasyon ng Kamara. Ayon kay Barsaga, magla-lie low muna siya sa social media kasunod ng panibagong 60-day suspension. Petisyong kumekosyon sa constitutionality ng Executive Order 94 na bumuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ibinasura ng Korte Suprema. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na hindi naabot ng petisyon ang basic requirement o batayan para magsagawa ng judicial review. Hindi raw kasi naipakita ng mga petitioner na mayroong nalabag na karapatan o nakasama sa kanila ang EO 94. Hindi rin daw nasunod ang hierarchy of courts doctrine dahil direkta itong inihain sa Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema, bagamat pinapayagan sa mga pampihirang kaso ang direktang pagdulog sa kanila, wala raw na ibigay na mahusay na dahilan ng mga petitioner kung bakit hindi sila dumaan muna sa mga lower court. Matatandaang sa ibinasurang petisyon, ikinatwira ng mga petitioner na sinaklaw ng EO 94 ang kapangyarihan ng Kongreso, ng Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit sa pag-iimbestiga nito sa mga maanomalyang flood control projects ng gobyerno. ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap nagbitiw bilang miyembro ng Kamara. We are in receipt of a letter from Representative Edvic Yap of ACT-CIS Party List informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Binasa sa plenaryo ang kanyang sulat kaugnay sa pagbibitiw. Walang binanggit na dahilan ng kanyang resignation. Bago yan, sinabi noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na batay sa report ng Anti-Money Laundering Council, isa si Yap sa tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.